ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo sa di kalayuan. Patakbo niyang sinalubong ang mga ito at sa kanila'y yumuko ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapating, tumuloy po muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa lilim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Ipaghahanda ko na rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat. Ikaw ang masusunod." Dali-daling pumasok sa tolda si Abraham at sinabi kay Sarah, "Dali, kumuha ka ng 3 takal ng magandang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman si Abraham ng isang matabang guya mula sa kawan at ipinaluto kaagad sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at gatas kasama ang nilutong karne at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ang mga ito. Tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Naroon po sa tolda." Sagot naman niya. Sinabi ng isa sa mga panauhin, "Babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon, at pagbalik ko'y may anak na siya." Noon ay kasalukuyang nakikinig si Sarah sa may pintuan ng tolda sa likuran ng panauhin. Ang mag-asawang Abraham at Sarah ay parehong matanda na at hindi na nga dinaratnan si Sarah. Lihim na natawa si Sarah at nagwika sa sarili, "Ngayong ako'y matanda na, pati ang aking asawa, masisiyahan pa kaya ako sa pakikipagtalik?" Bakit natawa si Sarah at nagsabing kung kailan pa siya tumanda, saka siya magkakaanak? Tanong ni Yahweh kay Abraham. Mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko'y may anak na siya. Dahil sa takot, nagkaila si Sarah at ang wika, "Hindi po ako tumawa." Ngunit sinabi niya, "Huwag ka nang magkaila. Talagang tumawa ka." Pagkatapos, umalis ang 3 lalaki at inihatid sila ni Abraham hanggang sa isang dako na natatanaw na ang Sodoma. Sinabi ni Yahweh, "Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin, sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos, sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya." Kaya't sinabi ni Yahweh, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya't bababa ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila." Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, "Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, ang mabubuti kasama ng masasama? Sakali pong may 50 mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin ba ninyo yun
Hindi po ba ninyo patatawarin ang lunsod alang-alang sa 50 iyon? Naniniwala po akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magturusa ang masama at ang mabuti. Hindi ninyo magagawa iyon. Makatarungan ng hukom ng buong daigdig. At sumagot si Yahweh, hindi ko wawasakin ang lunsod alang-alang sa 50 mabubuting tao. Ipagpaumanihin po ninyo ang aking kapangasan. Wika ni Abraham, wala po akong karapatang magsalita sa inyo, sapagkat ako'y isang hamak na tao lamang. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang mabubuti, wawasakin pa rin ba ninyo ang lunsod? Hindi ko wawasakin alang-alang sa 45 iyon. Tugon ni Yahweh, nagtanong muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lunsod alang-alang sa 40 iyon. Tugon sa kanya, huwag sana kayong magagalit. Magtatanong pa ako, kung 30 lamang ang mabuting tao roon, wawasakin ba ninyo? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lunsod alang-alang sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po uli ako, kung 20 na lamang ang mabubuting tao roon, hindi ko pa rin wawasakin ang lunsod alang-alang sa 20 iyon. Muling sagot sa kanya. Sa huling pagkakataon ay nagtanong si Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko, paano po kung 10 lamang ang mabubuting tao roon? Hindi ko pa rin wawasakin ang lunsod alang-alang sa 10 iyon. Sagot ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis na si Yahweh at umuwi naman si Abraham.